Magandang umaga po sa inyong lahat. Gandang umaga po naman, Father. Kapag nagkakaroon po ng usapin sa Kongreso o di kaya ay sa Senado tungkol sa Bill of Divorce Bill na isinusulong ng ating mga kongresista at mga mambabatas, nagiging sumisikat ang topic na ito. At maraming mga tao ang nagtatanong sa simbahan, bakit ba ang simbahan umaayaw, kumokontra sa divorce, pero pumapayag naman sa annulment? Bakit umaayaw ang simbahan sa divorce, pero gusto naman ang annulment? Hindi ba magkapareho lang daw sila? Pinaghihiwalay ang mag-asawa. Habang naghahanap ako ng magandang topic o papaano i-explain ang bagay na ito, may nabasa akong isang pagninilay ni Father Franz Dizon, isang paring Bulakenyo, na nakita ko kung papaano niya in-explain ng maayos sa simpleng mga salita ang pagkakaiba ng divorce at ng annulment. At gusto kong hiramin at basahin mismo ang kaniyang pagninilay para mas lalo nating maintindihan ang pagkakaiba ng dalawang bagay na ito. Ayon sa kanya, ang 10 kabanata ni San Marcos na ebanghelyo natin ngayon, sinagot ni Jesus ang tanong tungkol sa diborsyo na itinakda ni Moises. Ipinaliwanag ni Jesus na hindi ito ang kalooban ng Diyos noong simula, dahil lamang sa katigasan ng ulo ng tao, kaya ito itinakda ni Moises. Kaya naman, tinuldukan ni Jesus ang usapin dito sa pagsasabing, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Sa makatuwid, hindi katanggap-tanggap kay Jesus ang diborsyo. At ganon din sana sa bawat Kristiyanong nananalig sa Kanya. Gayunpaman, kinikilala ni Jesus ang katotohanan na may mga nagkakamali sa pagtahak ng buhay may asawa dahil maaaring hindi nila lubos na kilala ang kanilang sarili o ang kanilang pakakasalan o hindi nila lubos na nauunawaan ang kahulugan ng kasal na kanilang inaako. Kaya sa Ebanghelyo sa araw na ito, ipinapaliwanag ni Jesus ang isang mahalagang pamantayan para sa pag-ibig sa kapwa, lalo na sa mga nais tahakin ang bukasyon ng pag-aasawa. Sa unang bahagi ng Ebanghelyo ngayon, ipinaliwanag ni Jesus na ang pakikiapid ay nagaganap hindi lamang kapag ang isang may asawa ay nag-aasawa ng iba. Para kay Jesus, kahit ang pagtingin pa lamang ng may pagnanasa sa hindi mo asawa ay maituturing ng pakikiapid. Sa makatuwid, ang nais ni Jesus para sa lahat ay isang pusong malinis sa kahalayan at pag-aangkin. Ang kahalayan ay paglapastangan sa dignidad ng tao at kaugnay nito, ang pag-aangkin sa isang tao, kahit sa isip pa lamang, ay pagbabaliwala sa kaniyang kalayaan. Naalala ko ang sinabi ni Papa Francisco sa Patris Corde tungkol sa kalinisan ng puso o chastity. Ang kalinisan o chastity ay kalayaan mula sa pagiging mapag-angkin sa lahat ng aspeto ng buhay. Tanging ang pagmamahal na malinis o chaste love ang maituturing na tunay na pag-ibig. Mapanganib ang pagmamahal na mapag-angkin. Bumibihag ito, naniniil at nagdudulot ng pagdurusa. Sa diwang ito masasabing ang kalinisan ng puso o chastity ay hindi lamang para sa mga naghahangad magpari o pumasok sa buhay relihiyoso. Ito rin ang batayan para sa sino mang nais pumasok
sa buhay may asawa. Kung walang kalinisan ng puso, ang kabiyak ay hindi niya makikitang katuwang sa buhay, kundi pag-aari lamang o alipin. Kung walang kalinisan ng puso, walang tunay na pag-ibig na magbubuklod sa kanila, sapagkat sa simula pa lamang, wala naman talagang pagmamahal, kundi pagkamakasarili. Kaya naman, sa tingin ng Panginoon, ang taong ito ay walang kakayahang umako sa isang panghabang buhay na pananagutan, sa buhay relihiyoso man o maging sa pag-aasawa. Dahil ang buhay may asawa ay habang buhay na paglilingkod at pagbibigay ng sarili, hindi pag-aangkin at pagkamakasarili. Ang kawalan ng malinis na puso ang matibay na batayan kung bakit hindi maaaring magpakasal ang isang tao. Sa simula pa lamang ng buhay may asawa o kalaunan, maaaring magkaroon na ito ng mga manifestasyon tulad ng kawalan ng sense of responsibility sa asawa at mga anak, o kaya naman ay pakikiapid o adultery o domestic violence o karahasan. Ilan lamang ito sa maaaring maging mga tanda na wala naman talagang kakayanang magpakasal ang taong nag-aasawa. Kaya may proseso sa simbahan at sa pamahalaang sibil para ipahayag na sa simula pa lamang ay wala namang kasal na naganap dahil walang sapat na kakayanan na umako ng pananagutan sa kasal ang isa o parehong tao na nagpapakasal. Sa Ingles, tinatawag itong declaration of nullity, bagamat ang prosesong ito ay kadalasang tinatawag na annulment. Muli, dapat maging malinaw na hindi ito pagpapawalang bisa ng kasal. Uulitin ko, ang annulment, hindi ito pagpapawalang bisa ng kasal, kundi pagpapahayag na walang kasal na nangyari o naganap dahil kapos ito sa nararapat na pamantayan. Malinaw na hindi ito katulad lamang ng diborsyo na pinaghihiwalay ang mag-asawa. Sa Declaration of Nullity, ipinapahayag na sa una pa lamang, hindi na talaga sila nagsama dahil hindi naman maibibigay ng isa o ng bawat isa sa nagpakasal ang kanilang sarili dahil walang malinis na puso o dalisay na hangarin. Sa makatwid, sa buhay may asawa man o sa paglilingkod sa kapwa, hindi sapat ang salitang mahal kita kung hindi nakahanda ang puso na iwanan ang pansariling hangarin para yakapin ng buo ang pananagutan na pangalagaan ang kapakanan ng taong minamahal. Dahil sabi nga ni Santo Tomas de Aquino, to love is to will the good of the other. Ang pag-ibig ay hangarin ang ikabubuti ng kapwa, inuuna hindi ang sarili, kundi ang iba.